Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi tinalagang caretaker ng bansa si Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng pag-alis ng bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Lao PDR para sa 44th at 45th ASEAN Summit. Sa halip, ang itinalaga niya bilang caretaker ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Umabot na sa higit 37,000 pamilya ang naapektuhan ng Easterlies ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Danisa Lopez. Sa ulat na ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay lumalabas na daang libong individual din ang naapektuhan ng nagdaang Easterlies sa Mindanao. Sa huling datos na inilabas kahapon 8 ng Oktubre dakong alas 6 ng umaga ay lubhang naapektuhan ng rehiyon ng Davao, Sacsargen at Barm. Nasa 81 ang apektadong barangay dito habang nasa mahigit 37,000 naman ang apektadong pamilya o higit 165,000 individual. Nananatili naman ang ilang pamilya sa evacuation center kung saan binubuo ito ng 26 o 117 individual. Lumalabas naman na nasa higit 635,000 piso ang kabuuang halaga ng tulong na naipamahagi ng DSWD. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, ang Department of Tourism o DOT at ang Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Republika ng Korea ay lumagda ng programa ng pagpapatupad ng Memorandum of Understanding o MOU on Tourism Cooperation para sa 2024 to 2029 sa ginanap na state visit ni South Korean President Yoon Suk-yeol sa bansa. Ang kasunduan ay nilagdaan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at ng kaniyang tourism counterpart na si Minister of Culture, Sports and Tourism Yu In-chon. Ayon sa DOT, ang paglagda na ito sa implementation program para sa taong 2024 hanggang 2029 ay nagpapatuloy at nagpapalawak ng kooperasyong turismo sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng MOU on Tourism Cooperation na dati nang nilagdaan noong taong 2006. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, dating kaselda ni Chinese spy She Zijiang, ibinunyag na espiya si Alice Guo. Unang anibersaryo ng giyera sa Israel, ginunita, mga Pinoy hostage, hangad na ligtas na mapauwi. Korte Suprema nilinaw na kailangang nakaangkop sa legal na pag-aresto ang pagsasagawa ng warrantless search. VP Sara hindi itinalagang caretaker ng Pilipinas, kaugnay ng foreign trip ni PBBM. Pilipinas at South Korea paiigtingin ang kooperasyon sa mga programang panturismo. eFIBA Season 3 gaganapin sa Clark, Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Mataimtim na ginunita ng Embahada ng Israel kasama ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang unang anibersaryo ng pag-atake ng Hamas sa Israel noong ika-7 ng Oktubre taong 2023. Inalala rito ang buhay ng mahigit 1,200 na biktima ng marahas na digmaan sa Israel, kabilang na rito ang 4 nating kababayan at ang pag-aalay ng panalangin sa ligtas na pag-uwi ng 101 pang hostage na bihag pa rin ng Hamas sa Gaza. Bagamat tumitindi ang giyera sa pagitan ng mga bansa, nananatiling malakas at matatag ang mga OFW sa kabila ng panganib na bumabalot sa bawat pag-atake ng Hamas. Sa iba pang usapin, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang self-reliant defense posture. Layo nitong mas mapaigting ang depensa ng bansa at hindi na gaanong umasa sa ibang bansa. Francis Riudique para sa balita. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture o SRDP law. Nangyari ang seremonya sa Malacanang bago umalis ang Pangulo patungong Lao PDR para sa 44th at 45th ASEAN Summit. Ayon kay Pangulong Marcos, layo nitong mapalakas pa ang kapasidad ng depensa ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng isang framework na magpapatibay sa depensa ng bansa nang hindi dumedepende sa mga kaalyado nito. Sa ilalim ng nasabing batas, layo nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas na mag-manufacture ng mga armas at kagamitang pangmilitar. Ginagarantiya din ng batas na ito ang hindi pagpataw ng value-added tax sa mga defense-related na mga materyales. Pangungunahan ng Department of National Defense ang implementasyon ng nasabing batas na tututukan ang pagtugon sa issue ng kakulangan ng mga armas at kagamitang pangmilitar. Kaakibat din ito ang pag-aaral at pagsasaliksik para makasabay ang Pilipinas sa pag-usbong ng mga bagong technological advancement para sa mas pinaigting na seguridad. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isang joint maritime law enforcement operation na isinagawa kamakailan na matauhan ng Coast Guard Substation Polillo, katuwang ang Bantay Dagat, PNP Maritime Group at mga tauhan ng Philippine Army ay matagumpay na nadakip ang 17 iligal na mangingisda sa Balisin Island, Polillo sa Quezon. Sa naganap na operasyon ay nasamsam din ang isang fishing bangka, fish catch at fishing paraphernalia na may market value na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon at 400,000 piso. Kasunod nito ay dinala ang nasamsam na bangkang pangisda at mga nahuling individual sa Polillo Port para sa pagbibigay ng mga abiso ng mga paglabag at agad ding silang dinala sa Polillo Rural Health Unit para sa medical assessment bago ibalik sa tanggapan ng PNP Maritime Group Polillo para sa karagdagang investigasyon at dokumentasyon bilang paghahanda sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Dating kaselda ni Chinese spy Xie Zhijiang, ibinunyag na espiya si Alice Guo. Unang anibersaryo ng giyera sa Israel, ginunita, mga Pinoy hostage, hangad na ligtas na mapauwi. Korte Suprema nilinaw na kailangang nakaangkop sa legal na pag-aresto ang pagsasagawa ng warrantless search. VP Sara hindi itinalagang caretaker ng Pilipinas, kaugnay ng foreign trip ni PBBM. Pilipinas at South Korea paiigtingin ang kooperasyon sa mga programang panturismo. eFIBA Season 3 gaganapin sa Clark, Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si
Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa kanilang pagbisita sa Pilipinas ay nagsagawa ang German Red Cross ng pagsusuri sa ilalim ng Anticipatory Action Project nito. Layo nitong bawasan ang epekto ng kalamidad sa isang lugar at maging handa sa oras ng krisis. Sanipuwersa namang nag-isip ng mga hakbang ang German Red Cross at Philippine Red Cross o PRC sa pagbuo ng mga ideya at proyekto upang mabawasan ang pinsala na dulot ng sakuna. Nagsalita na si Isko Moreno ukol sa issue ng muling pagtakbo niya bilang alkalde ng Maynila. Anya, ipinaalam naman niya umano ito kay Hani Lacuna. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Ang dating tandem sa pamamahala ng lungsod ng Maynila ngayon ay maglalaban na para sa pwesto. Ito ay matapos na tangkain ni dating Mayor Isko Moreno ang pagbawi ng pwesto bilang alkalde ng Maynila mula kay Hani Lacuna. Nitong Martes ay humabol si Isko sa huling paghahain ng Certificate of Candidacy o COC. Samantala noong ikalawang araw naman, 3 ng Oktubre, naghain ng COC si Lacuna. Matatanda ang pinahayag ni Lacuna na feeling betrayed umano siya nang malamang tatakbong muli si Isko. Ito ay matapos ang kanilang usapan na wala na umanong planong tumakbo si Isko bilang alkalde. Paliwanag naman ni Isko nitong nakaraang Hulyo ay nakausap niya si Lacuna ukol sa isyong ito. Sa nasabing usapan ay ipinaalam umano ni Isko ang kanyang motibong maging kandidato sa pagkaalkalde kay Lacuna na hindi umano pinayagan ni Lacuna dahil siya ay may planong maging re-electionist. Kinumpirma naman ang naging usapan na ito ni Lacuna, ngunit paglilinaw niya, pinakinggan lamang niya si Isko at wala itong sinabi. Kabilang din sa naghain ng COC bilang mayor ng Maynila ay si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa, Alvin Avesilia Caringal, Michael Gosay at Jerry Sindo Garcia. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa larong pampalakasan bilang ang Pilipinas ang magiging host ng FIBA Season 3 World Finals, nakatakda itong ganapin sa ika-11 hanggang ika-12 ng Disyembre ngayong taon sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. 8 bansa ang magtutuos para sa titulo kung saan malaki ang tsansa na mapasakamay ng Gilas Pilipinas ang trono. Ito ay dahil sa kasalukuyan, wala pang talo ang Philippine Gamers sa qualifying tournament kung saan sunod silang aabante sa semifinals ng game sa ika-18 ng Oktubre. Kaugnay nito ay kamakailang nagpulong na ang Philippine Sports Commission at Samahang Basketball ng Pilipinas upang talakayin ang mga paghahanda para sa hosting ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, dating kaselda ni Chinese spy Xie Zijiang, ibinunyag na espiya si Alice Guo. Unang anibersaryo ng giyera sa Israel, ginunita, mga Pinoy hostage, hangad na ligtas na mapauwi. Korte Suprema nilinaw na kailangang nakaangkop sa legal na pag-aresto ang pagsasagawa ng warrantless search. VP Sara hindi itinalagang caretaker ng Pilipinas, kaugnay ng foreign trip ni PBBM. Pilipinas at South Korea paiigtingin ang kooperasyon sa mga programang panturismo. FIBA Season 3 gaganapin sa Clark, Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.